Sabi ni Andrew E., humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Pero paano ka naman magmamahal ng pangit kung pati pangit manloloko na rin? Ibinaba ni Athena ang hawak na baso ng alak at mapait na natawa sa sinabi ng kaibigang si Janice. Kasama niya sa isang bar ang matalik na kaibigan. Doon siya dinala ng babae pagkatapos nitong malaman na niloko siya ng nobyong si Reynaldo. 3 taon na sana ang relasyon nila ni Reynaldo. Nagkakilala sila sa universidad kung saan siya nag-aaral. Marami ang nagulat nang sagutin niya si Reynaldo. Hindi kasi kagupuhan ng binata, samantalang siya ay artistahin ayon sa mga kakilala. Subalit hindi siya ang tipong tumitingin sa panlabas na itsura. Mas naa-attract siya sa mga lalaking matatalino, tulad ni Reynaldo na consistent teen lister noong nag-aaral sila. Akala ko talaga kami na hanggang huli. Kaya pala ayos lang sa kanya na hanggang halikan lang kami. Kasi may iba pala siyang kinakama. Mapait na wika ni Athena. Kaarawan ni Reynaldo ng araw na yon. Balak niyang sorpresahin ang binata kaya pinuntahan niya ito sa apartment nito, subalit siya ang nasorpresa sa naabutan. Mabuti nga at hindi mo na ibigay ang sarili mo sa pangit na yon. Ang mabuti pa, imbis na magmukmuk ka, maghanap ka na lang ng gwapong lalaking willing makipag one night stand. Kung ibibigay mo ang sarili mo, doon na lang sa gwapo at mukhang magaling. At least mag-enjoy ka. Anong one night stand? Hindi ko kaya yun, no? Liberated ang kaibigan niyang si Janice, habang siya'y conservative. Kaya nga sa 3 taong relasyon niya sa dating nobyo ay walang nangyari sa kanila. Napangisi si Janice. Sayang, ang dami pa namang gwapo dito sa bar. Tulad ng lalaking yun sa bar counter, tingnan mo. Hindi naman ako mahilig sa gwapo. Bale walang sagot niya. Tinatamad na bumaling siya sa counter. Namataan niya ang isang lalaking mag-isang umiinom ng alak. Kahit side profile lang ng lalaki ang kita niya ay walang dudang gwapo nga ito. Matangkad, baka sa suot na dress shirt ang magandang pangangatawan. Ang gwapo, di ba? Mukha ring Dax, Athena. Paano mo nasabing Dax? Nanunilog ang mga matang baling niya sa kaibigan. Ngumisi si Janice. Yung mga ganyang itsura, siguradong Dax yan, Athena. Ang tangkad do, ang laki rin ng paa. Kasabay ng pagbalik niya ng tingin sa lalaki ay bumaling ito sa direksyon niya. Nagtama ang mga mata nila. Napatulala siya. Tila bumalik lang siya sa sarili nang magbawi ito ng tingin. Ang gwapo, no? Lapitan mo na, Athena. Mukha rin siyang broken-hearted na tulad mo, oh. Hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya para tumayo at sundin ang kalokohan ng kaibigan. Nagpunta siya sa bar counter at inukupa ang bakanting stool sa tabi ng lalaki. Margarita, wika niya sa bartender bago bumaling sa lalaking katabi. Hulaan ko, iniwan ka ng girlfriend mo? Humarap sa kanya ang lalaki. Ngayong napagmasdan niya sa malapitan ang buong mukha nito, ay lalo niyang napatunayan kung gaano to kagwapo. Para itong bida sa Mexican drama na paborito noon ng mama niya. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata na may mahabang pilik, at mapula ang mga labi na tila kay sarap halikan. Hindi siya madaling ma-attract sa mga gwapo, subalit hindi niya alam kung anong meron sa lalaking kaharap at halos mapatanga siya rito. Umangat ang makapal na kilay nito. Manghuhula ka, miss. Anito sa baritonong boses na kay sarap sa tenga. Tipid siyang umiti. Bakit? Tama ba ako? Iniwan ka nga ng girlfriend mo? Ex-girlfriend. Tipid rin ang ngiting pagtatama nito. Patingin ang kamay mo, mister. Bakit? May pagtatakang tanong nito. Huhulaan ko kung bakit kanya iniwan. Napakurap ang lalaki, subalit sa huli ay inilahad nito ang kamay sa kanya. Tila may gumapang na kuryente sa katawan ni Athena nang hawakan niya ang kamay ng lalaki. What is it, miss? Nakita mo ba sa palad ko kung bakit ako iniwan ng ex ko? Nakangat ang sulok ng mga labing tanong ng lalaki. Oo. Marahang din naman niya ang mga guhit sa palad nito bago nag-angat ng tingin upang salubungin ang tingin nito. Iniwan ka ng ex mo kasi tanga siya. Ngumisi sa kanya ang lalaki at tila lalo pa itong gumwapo sa paningin niya. That was a good one, Miss Fortune Teller. What's your name? Natawa lang din siya bago pinakawala ng kamay nito. Athena, pero hindi talaga ako manghuhula. Sigurado lang ako na tanga kung sino bang ex mo para iwan ka. Really? Look at you. Gwapo ka, matangkad, mabango, at mukhang Dax. Kumunat ang noon nito. I'm sorry, ano yung Dax? Bahagyang naiinit ang pisngi niya.
Nahawa na talaga siya sa baliw na si Janice. Dax, ibig sabihin, malaki ang pagkalalaki. How can you tell I'm big? Hula mo rin ba yan? Tila naaaliw na tanong nito. Ngumuso siya sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. Well, matangkad ka at saka malaki ang paa mo. Natawa ito. You're amusing me, Athena. Thank you. Ngumiti ito. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa bar? Nakibit balikat siya. Just like you, iniwan din ako ng boyfriend ko. Ex na ngayon. Can I have your hand? Bakit? Huhulaan mo rin kung bakit ako iniwan ng ex ko? Nakangising tanong niya. Hinulaan mo ako eh. Let me return the favor. Natawa siya at inilahad dito ang kamay. Muli ay naramdaman niya ang paggapang ng kuryente sa palad niya paakyat sa buong katawan niya. Iniwan ka ng ex-boyfriend mo. Kasi bulag siya. Natawa siya. Talaga? Sinalubong nito ang mga mata niya. Tila may gumapang na init sa katawan ni Athena. Yes, nakita ko rin dito sa palad mo na may lalaking gusto kong halikan ngayong gabi. Talaga? Anong pangalan? Jude. Jude? Bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Gusto niyang malaman kung pwede ka din niyang halikan. Kinagat ni Athena ang ibabang labi at tumango. Pwede ka mo, pwedeng-pwede. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Kasabay ng pagbitiw nito sa kamay niya ay naramdaman niya ang mga labi nito sa kanya. Kusang pumikit si Athena para tugunin ang halik ni Jude. Tila bigla siyang nalasing, hindi sa alak, kundi sa mga labi nito. Yun ang unang beses na nakaramdam siya ng ganoong pakiramdam dahil sa isang halik. Come with me. Wika ni Jude nang pakawalan nito ang mga labi niya. Wala sa sariling tumango siya at sumama sa lalaki. Hindi siya nagprotesta nang dalhin siya ng lalaki sa isang hotel malapit sa bar. Nang gabing yon, walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang sarili sa lalaki. Kinabukasan, nagising siya sa tabi ng natutulog pang si Jude. Hindi makapagsalita si Athena na isinuko niya ang sarili sa lalaking kagabi lang nakilala. Subalit sa kabila ng nagawa, nakapagtatakang wala siyang nakapanghihinayang na dito niya isinuko ang sarili. Marahil, yun ay dahil iningatan siya nito. Bukod pa sa talagang masarap tong humalik. Tama ng pagbabalik tanaw sa nangyari at umalis ka na, Athena. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Kahit masakit ang katawan ay agad siyang nagbihis at inayos ang sarili. Ngayong wala na siyang bahid ng alak sa katawan, hindi niya alam kung paano haharapin si Jude. Kaya bago pa ito magising ay umalis na siya. Sa sumunod na mga araw ay bumalik sa normal ang buhay ni Athena. Naging abala siya sa trabaho. Mabilis siyang nakamove on sa ex-boyfriend na si Reynaldo at sinubukan niyang ibaon sa limot ang nangyari sa kanila ni Jude. Subalit 2 buwan nang nakalipas, natuklasan ni Athena na buntis siya. Shit, I'm sorry Athena. Pakiramdam ko, kasalanan ko nangyari sa'yo dahil ako nag-udyok sa'yo na makipag one night stand ng gabing yun. Nagsisising wika ng kaibigang si Janice. Wala kang kasalanan, Janice. Ginusto ko naman yung ginawa ko ng gabing yun. Anong plano mo? Gusto mo bang tulungan kitang hanapin ng lalaking nakamuntis sa'yo? Umiling siya. Hindi ko alam ang buong pangalan niya, Janice. Sigurado akong milyon ng lalaking may pangalang Jude dito sa Pilipinas. Hindi ko nga alam ang totoong pangalan niya. Pero paano yan? Kaya ba mong palakihin mag-isang magiging anak mo? You're just 23, Athena. Humawak siya sa maimpis pang tiyan. Kaya kong itaguyod mag-isang magiging anak ko. Kakayanin ko. Kung tutuusin, matanda pa nga ako kumpara sa mga teenager na nabubuntis ngayon. Isa pa, alam kong hindi ako pababayaan ng pamilya ko. Tulad ng sinabi niya sa kaibigan, hindi siya pinabayaan ng kanyang mga magulang. Kahit na-disappoint ang papa niya dahil wala siyang naiharap na ama ng kanyang magiging anak, ay sinuportahan nito ang pagbubuntis niya. Pagkatapos ng 9 na buwang pagdadalang tao ay ipinanganak niya ang 3 malulusog na sanggol. Pinangalanan niyang Apollo, Atlas at Adonis ang 3 anak. Ang gagwapo ng mga apo ko, iha. Natutuwang wika ng kanyang ina habang pinagmamasdan ng mga apo. Oo nga po, ma. Nakangiting sagot niya. Habang nakatingin sa mukha ng mga anak ay naalala niya si Jude. Walang dudang nakuha ng 3 ang mukha sa ama. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Namalayan na lang ni Athena na 6 na taong gulang na ang kanyang mga anak.
Kahit na lumaking walang ama ang mga ito, ay sagana sa pagmamahal ng mga anak mula sa kanyang pamilya. Adonis, Atlas, Apollo, gising na. It's Tuesday, may pasok kayo sa school. Gising ni Athena sa mga anak nang puntahan ng mga ito sa silid ng umagang yon. May sariling kwarto ang triplets na katabi lang ng silid niya. Pupungas-pungas na bumangon ng triplets. Good morning, Mommy! Sunod-sunod na bati sa kanya ng triplets. Good morning mga baby ko. Malambing na bati niya sa mga to. Sa sumunod na oras ay naging abala si Athena sa pag-aasikaso sa mga anak. Kahit na may trabaho siya ay hands-on pa rin siya sa pag-aalaga sa triplets. Siya ang nag-aasikaso sa mga ito bago pumasok sa eskwela. Grade 1 na ang triplets sa isang pribadong eskwelahan sa lungsod nila. Kumain kayo ng mabuti para hindi kayo magutom sa school, okay? Wika niya habang kasama nag-aalmusal ang tatlo. Silang mag-iina lang ang nasa mesa ng umagang yon. Nauna nang pumasok sa trabaho ang mga magulang. Isang cardiologist ang ama niya habang guidance counselor sa isang high school ang ina. Ang kapatid niyang si Achilles ay kasalukuyang nasa ibang bansa para sa trabaho. Yes, Mommy! Masunuring sagot ng mga anak. Mommy, boyfriend mo po ba si Tito Alex? Tanong ni Adonis. Ang Alex na tinutukoy nito ay isa sa mga katrabaho sa accounting firm na pinapasukan niya. Isang taon na niyang manliligaw ang binata. Nakilala na rin ito ng mga anak niya nang imbitahin niya ito sa nakaraang kaarawan ng mga bata. Bukod sa may itsura si Alex, mabait ito at maginoo. Higit sa lahat, tanggap din ito na may mga anak siya. Hindi ko boyfriend si Tito Alex niyo mga anak. Pero sabi ni Tito Achilles, magiging boyfriend mo raw si Tito Alex soon, Mommy. Wika naman ni Apollo. Ayos lang ba sa inyo na magka-boyfriend si Mommy? Maingat na tanong niya. Sa nakalipas na mga taon ay wala siyang naging karelasyon dahil nasa mga anak lang ang buong oras at atensyon niya. Ngayong lumalaki na ang triplets, naisip niyang panahon na rin para subukan niyang makipag-date ulit. At tingin niya ay pasado naman si Alex sa triplets maging sa magulang at kapatid niya. If that would make you happy po, Mommy. Ani Adonis na sinang-ayunan din ng dalawa. Napangiti si Athena. Matalino ang kanyang mga anak. Sa edad ng mga ito ay malawak na ang pangunawa ng mga to. Kung minsan ay para nang ang matanda makipag-usap sa kanya ang tatlo. And our daddy's already dead so it's okay if you get a new boyfriend po, Mommy. Ani Apollo. Ang alam ng triplets, patay na ang ama ng mga to. At dati niyang nobyo si Jude. Hindi man niya gustong magsinungaling ay hindi niya alam kung paano sasabihin ang katotohanan tungkol sa naging relasyon nila ng ama ng mga to. Kapag malaki na mga anak, sa kanya ipagtatapat sa mga ito ang totoo. Linda, ikaw na bahala dito sa mga anak ko Wika niya sa yaya ng mga anak isang oras ang nakalipas. Dahil may pasok si Athena sa trabaho ay kay Linda niya pinapaubaya ang paghatid at pagsundo sa triplets. Yes ate, don't you worry. Ako bahala dito sa mga bagets mo. Sagot ng 20 taong gulang na dalaga. Nakakatawa talaga itong magsalita. Di niya alam kung sinasadya o ano, pero sadyang medyo matigas ang dila nito sa ibang salita. Adonis, Apollo, Atlas, magpakabait kayo sa school. Kailangan good boys lagi, okay? Lagi makikinig kay teacher ha? Bilin niya sa mga anak. Yes po, Mommy. Sabay-sabay na sagot ng mga ito bago siya isa-isang hinalikan sa pisngi. Pag-alis ng mga anak ay siya naman ang naghanda para sa pagpasok sa trabaho. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ni Alex dala ang isang cup ng kape. Good morning, Athena. Magiliw na bati nito. Ngumiti siya sa binata. Good morning. Salamat dito sa kape, Alex. Lumaki ang ngiti nito. You're welcome. Basta ikaw, Athena. Sa Sabado pala baka makalimutan mo. Susunduin kita sa inyo. Sa darating na Sabado ay niyayaya siyang lumabas ni Alex. Sure Alex, don't worry. Nasa calendar ko na. Satisfied na tumango ito bago nagtungo sa cubicle. Siya naman ay nagsimula na rin sa trabaho. Samantalang 5 oras ang nakalipas, nakarating si Jude sa St. Clair Academy, ang isang pribadong school sa Quezon City. Balak niyang bisitahin ng kaibigang si Patrick na siyang bagong school doctor sa naturang eskwelahan. Pare, buti naisipan mo bumisita. Wika sa kanya ni Patrick pagdating sa school clinic. Pareho silang doktor ng kaibigan. Sa med school pa lang ay magkaibigan na sila ng lalaki, habang pareho silang nagtrabaho sa St. Mary's Hospital.
Subalit nang mag-asawa si Patrick at magkaanak 6 na buwan nang nakalipas, ay umalis ito sa hospital setting at piniling maging school doctor nang sa gayon magkaroon ito ng maraming oras sa pamilya. I figured I visit you before my flight to Spain. Sagot niya. Sa susunod na araw ang flight niya pa ibang bansa. Balak niya magliwaliw para masulit ang isang buwang bakasyon niya sa trabaho. Tuloy na talaga ang alis mo. Tama yan pare, wag puro trabaho. Ani Patrick. Sa loob ng mahigit 1 dekadang pagtatrabaho ni Jude ay iyon ang unang beses na magbabakasyon siya ng matagal. Kumusta ang mag-ina mo? Tanong niya kay Patrick. Mabuti naman, masaya si Mrs. na maaga ako nakakauwi sa kanila ng anak ko. Ikaw pare, wala ka pa bang balak mag-asawa? Bahagya siyang natawa. Paano ako mag-aasawa? Wala naman akong girlfriend. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin makalimutan si Megan? Ang tinutukoy nito ay ang dating nobya. Si Megan ang huling nobya niya. Isang modelo ang babae. 7 years ago, naghiwalay sila nang ipagpalit siya nito sa katrabaho nito. I'm over her, Patrick. Ang tagal na naming hiwalay ni Megan. May asawa at anak na nga yung tao. Sa tingin mo, hindi pa rin ako nakaka-move on? Bakit hanggang ngayon wala kang girlfriend? I don't feel like having one. Kaswal na sagot niya. Subalit ang totoo, hanggang ngayon ay wala siyang nobya dahil isang babae ang hindi niya makalimutan. Ang babaeng naka-one-night stand niya 7 years ago. Si Athena. Hindi niya alam kung ano ang meron sa babae at hindi ito mawala-wala sa isip niya sa nakaraang mga taon. Labis ang panghihinayang niya na hindi man lang niya nakuha ang pangalan o numero nito. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa bar kung saan niya ito nakilala. Subalit bigo siyang makitang muli ang babae sa nakalipas na mga taon. Pare, sa ating magtropa, ikaw na lang ang walang pamilya. Naalala ko, sinabi mo noon na gusto mo magkaroon ng maraming anak. Paano yun mangyayari? Ayaw mo mag-asawa. Bumuntong hininga si Jude. Tama ang kaibigan. Dahil solong anak ay pangarap niyang magkaroon ng malaking pamilya. Subalit paano siya lalagi sa tahimik kung wala siyang nagustuhan sa mga babaeng nakilala? By the way, maiwan muna kita saglit. May kailangan lang akong kunin sa admin office. Ani Patrick sa kanya pagkatapos ng sandaling pag-uusap. Wala pa siyang ilang minutong mag-isa sa klinik ng 2 bata ang dumating. Hula niya ay nasa 6 hanggang 7 taon ang edad ng mga ito. Hello po, nasaan po si Doc Patrick? Tanong ng isa sa 2 bata. May kinuha lang sandali, babalik din yun agad. Anong nangyari? Napansin niya na may sugat sa tuhod ang isa sa 2 bata. Nadapa po kasi ang kapatid ko, nasugatan po siya. Sagot ng isang bata. Magkamukha ang 2 bata kaya walang dudang magkapatid ang mga to. Hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang naramdaman habang nakatingin sa 2 bata. Pamilyar ang mga ito na hindi niya maipaliwanag. Don't worry, kiddo. Huwag kang matakot. It was nothing serious, okay? Anya sa batang may sugat. Di naman po ako takot. Sagot ng batang may sugat. Halatang pinipigilan ng pag-iyak. Ngumiti siya. Very good. Halika, gamutin natin ang sugat mo. You're a doctor too? Ngumiti siya sa 2. Yes, kaibigan ako ni Doc Patrick. Come here, gamutin na natin ang sugat mo. Iginiya niya ang 2 bata sa sofa. Hawak ang first aid box ng kaibigan, lumuhod siya at naingat na ginamot ang sugat ng bata. Kambal ba kayong 2? Tanong niya sa mga ito. Triplets po. Yung kapatid naming isa nagpunta sa teacher's office para mag-inform kay teacher. Sagot ng batang ginagamot niya. Wow, triplets? Pwede ko bang malaman kung ano mga pangalan nyo? Ako po si Adonis. Wika ng batang may sugat sa tuhod. My name is Apollo. And our brother's name is Atlas. Wika naman ng isang bata. Amused na napangiti siya. Wow, you're named after Greek gods, ha? Ngumiti siya sa 2. Ilang sandali, nilagyan pa niya ng band-aid ang sugat ni Adonis. Okay na yung sugat mo. Thank you po, Doc. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may mainit na bumalot sa puso niya. You're welcome, Adonis. Doc, may nunal ka sa left ear po. Komento ni Apollo. Ngumiti siya sa pagiging observant nito. Yes, meron ako nun sa tenga. Same tayo, Doc. Meron din akong mole sa left ear. Look, oh. Hinawakan nito ang tenga at ipinakita sa kanya ang tinutukoy na nunal. Napatitig siya roon. Oo nga. Pareho ng pwesto ang mga nunal nila. Kumunot ang noo niya kasabay ng pagtitig sa mukha ng 2 bata.
Parang nakita na niya ang mga ito sa kung saan. Dok, anong name mo po? Tanong ni Adonis. Judiel, but you can call me Doc Jude. Namilog ang mga mata ni Apollo. Dok, same po kayo ng name ng daddy namin. Natigilan siya. Judiel ang name ng daddy nyo? Jude po. Jude? Anong buong pangalan? Hinawakan niya at tiningnan ang suot na ID ni Apollo. Buen Camino? That's mommy's surname po. Sabi kasi ni mommy, hindi sila kasal ni daddy, kaya surname niya ang gamit namin. Napalunok siya. What's your daddy's surname? Hindi po sinabi ni mommy eh. Ani Adonis. Habang nakatingin sa mga bata, unti-unti ay napagtanto niya kung bakit pamilyar sa kanya ang mga ito. Dahil kamukha niya ang dalawang bata. Ganoong-ganoon ang mukha niya noong nasa ganoong edad siya. Sa buong buhay niya, isang babae lang ang naka one night stand niya. Si Athena, ang babaeng nakilala niya sa bar 7 years ago. Yung mami nyo, anong pangalan niya? Tanong niya sa mga bata. Athena po, Athena Grace Buen Camino. Sabay na sagot ng mga kaharap. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Jude. Doc Jude, okay lang po kayo? Tanong ni Apollo. Kilala ko ang mami nyo, kids. Sagot niya, pinipigilan ang panginginig. Talaga po? Friends po kayo ni Mommy? Inosenteng tanong ni Apollo. Wala sa sariling tumango siya. Bago pa siya makapagsalita ay dumating ang isang guro kasama ang isang batang kamukha din ni na Apollo at Adonis. Kasunod na mga ito si Patrick. Bye Doc Patrick! Bye Doc Jude! Thank you po! Wika sa kanya ng tatlong bata nang magpaalam ito kasama ang guro na kasamang dumating ni Atlas. Bye kids! Mag-ingat kayo para hindi na madapa ulit, okay? Bili ni Patrick sa mga to. Samantalang si Judiel ay nanatiling tahimik na sinusundan ng tingin ng tatlong bata. Pare, okay ka lang? Bakit kanina ka patulala dyan? Baling sa kanya ni Patrick. Namumula ang mga matang hinarap niya ang kaibigan. Those stray kids, they are my son Patrick. Ano? Paano nangyari yun? Lumunok siya at ikinuwento sa kaibigan ang nangyari sa kanila ng ina ng triplets 7 taon ang nakalipas. Samantala, 5:00 ng hapon ng araw na yon, palabas na si Athena ng opisina nang tawagin siya ng admin personnel. Miss Buen Camino, may naghahanap daw sa'yo, nasa lobby. Wika ng babae. Ano raw pangalan? Mr. Samaniego daw. Kumunot ang noon niya dahil wala naman siyang kilalang Mr. Samaniego. Gayunpaman, nagpasalamat siya at sumakay na sa elevator. Sino naman kayang Mr. Samaniego na yun? Baka nagkamali lang yun. Anya sa isip. Paglabas ng elevator sa lobby, iginala niya ang tingin para hanapin ang lalaking naghahanap sa kanya. Tila huminto ang tibok ng puso niya nang maglanding ang mga mata sa isang pamilyar na lalaking nakatayo malapit sa glass door ng gusali. Kahit na ilang taon ang nakalipas ay hindi niya makakalimutan ang lalaking pinagbigyan ng sarili. Lalo pat araw-araw niyang nakikita ang mukha nito sa mga anak. Tulala siya habang lumalapit sa kanya si Jude. Miss Athena Grace Buen Camino. Wika ng pamilyar na boses nito nang huminto ito sa harap niya. Jude? Wala sa sariling sambit niya. Ngumiti ito. I'm glad you still remember me after all these years. Paano ko makakalimutan ng lalaking pinagbigyan ko ng virginity ko at tatay ng mga anak ko? Sagot niya sa isip. Anong ginagawa mo rito? Bakit alam mo ang buong pangalan ko? Sa halip ay puno ng pagtatakang tanong niya. Sumeryoso ito. Kailangan nating mag-usap, Athena. Lumunok siya at pilit na kinalma ang sarili. Mag-usap? Bakit? Anong kailangan natin pag-usapan? Ang tungkol sa mga anak natin. Nalaglag ang panga niya kasabay ng tila pansamantalang paghinto ng tibok ng puso. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga anak ko? Anak natin. Seryosong pagtatama nito. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na darating ang pagkakataong isang araw ay magkikita sila ng ama ng mga anak at kukumprontahin siya nito tungkol sa triplets. Athena. Untag ng kaharap. Suminghap siya. Napakaraming tanong sa isip niya. Subalit sa halip na isatinig ang mga yon ay pinilit niyang humugot ng malalim na hininga. Fine, mag-usap tayo. Huwag dito. Doon tayo mag-usap sa walang tao, sa walang makakarinig sa atin. Nilagpasan niya ang lalaki. Nakasunod naman ito sa kanya palabas ng gusali.
Where do you prefer us to talk? Sa hotel? Nag-init ang mukha niya at binigyan ito ng matalim na tingin. Umangat ang kilay ni Jude, may ngiti sa mga labi. Nagbibiro lang ako. Parang hindi ka kasi makahinga sa itsura mo. Paano kung hindi nakakahinga? Bigla ka na lang sumulpot sa harap ko. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang tungkol sa mga anak ko. Anak natin. I'm the father of your triplets, Athena. Muli ay pagtatama nito. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Let's get into my car first. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa lalaki papasok sa isang SUV. Nakaparada yon malapit lang sa kotse niya. Tok, paano mo ako nahanap? Paano mo nalaman ang tungkol sa mga anak ko? Baling niya sa lalaki. Sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib ay humalokip-kip siya at buong tapak na hinarap to. I met our kids at school. Anito at ikinuwento kung paano nakilala ang triplets. Don't worry. Our son Adonis is fine. Gasgas lang yung sugat niya sa tuhod. Napaawang ang mga labi niya. Pagkatapos ay napalunok. Hindi siya makapaniwala na sa ganoong pagkakataon magkikita ang mga anak at ang ama ng mga ito. Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Sa yaya ng mga anak natin. I asked her about your workplace. Sinabi ko sa kanya na magkaibigan tayo. Paano ka nakakasiguro na anak mo ang triplets? Sinalubong nito ang mga mata niya. There's no mistaking they're my sons. Kamukha ko ang triplets, Athena. Ganoon-ganoon ang itsura ko nung kaedad ko sila. Kaya hindi mo pwedeng itanggi sa akin na anak ko ang triplets. Tila may gumapang na init sa puso niya sa paraan ng pag-angkin nito sa anak. Humugot siya ng malalim na hininga. Kinakalma ang puso. Oo, ikaw nga ang ama nila. Nagbunga nangyari sa atin 7 taon ang nakalipas. Pag-amin niya. Hindi mo ako sinubukang hanapin sa nakalipas na 7 taon? Tanong nito, may bahid ng pait sa tinig. Paano kita hahanapin ni hindi ko alam ang buong pangalan mo? At malinaw na one-night stand lang ang nangyari sa atin. It couldn't have been a one-night stand kung hindi ka agad umalis ng umagang yun. Bumuntong hininga to. Sinubukan kitang hanapin. I kept going back to the bar where I met you. Pero hindi na kita nakita ulit. Napaawang ang mga labi niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Hindi naman talaga ako mahilig mag-bar kaya hindi na ako bumalik doon. Mahinang sambit niya. Tumango ito bago muling bumuntong hininga. You told our children na patay na ang daddy nila? Kagatang ibabang labing tumango siya. Nung magsimula silang magtanong tungkol sa daddy nila, napilitan ako magsinungaling. Ayokong umasa sila na makikita pa nila ang ama nila balang araw. Hindi ko naman inaasahan na matutuklasan mo tungkol sa kanila. Tumango ito, tila nauunawaan ang dahilan niya. I'm sorry. I didn't know I got you pregnant. I'm sorry you had to raise our kids alone. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Hindi mo naman ako inabandona. What happened to us was a one-night stand. At sa totoo lang, kahit natakot ako noon dahil bata pa ako at pakiramdam ko hindi pa ako handa sa responsibilidad, hindi ako nagsisisi na nagbunga nangyari sa atin. Malaking blessing ang pagdating ng triplet sa buhay ko at ng pamilya ko. Mahal na mahal ko sila at handa akong isakripisyo ang lahat para sa kanila. Ngumiti siya nang maalala ang mga anak. Gusto kong makilala ang mga anak natin, Athena. Gusto kong maging parte ng buhay nila. May karapatan ako sa mga anak natin. Alam kong may karapatan ka sa kanila, pero hindi madaling sinasabi mo. You see, Jude, kahit na walang kinilalang ama ang mga anak ko, lumaki sila na puno ng pagmamahal. Hindi magiging kulang ang pagkatao nila kahit na hindi kita ipakilala sa kanila bilang ama nila. Kaya bago kita papasukin sa buhay ng mga anak ko, kailangan ko munang makasiguro na mabuting tao ka. Nakarapat dapat kang kilalaning ama nila. Ayoko masaktan ng mga anak ko sa hinaharap kung sakaling hindi ka maging mabuting ama sa kanila. Kailangan kong unahin ang kapakanan ng mga anak ko. I hope you understand. Humugot ito ng malalim na hininga. I understand, Athena. You're right. Hindi mo ako kilala. Kung kailangan kong patunayan sa'yo na mabuting tao ako at magiging mabuting ama ako sa mga anak natin, gagawin ko. Tipid siyang ngumiti. Salamat, Jude. Gumanti ito ng ngiti at inilahad ang kamay sa kanya. I'm Judiel Samaniego. My friends and family call me Jude. I'm 37, a neurosurgeon. Napakurap siya sa kaharap. Anong ginagawa mo? Umangat ang sulok ng mga labi nito. Gusto mo ako makilala muna bago mo ako ipakilala sa mga anak natin, di ba?
Then I'm formally introducing myself to you, Athena. Wala sa sariling tinanggap niya ang nakalahad na kamay nito. Tila may kuryenteng gumapang sa balat niya. Napatitig siya kay Jude. Sa 7 taong nagdaan ay tila lalo pang gumwapo ang lalaki. Parang walang edad na nadagdag rito. You're staring at my face, Athena. May mali ba sa mukha ko? Nag-init ang mukha niya. Wala. You're 37 already, right? Wala ka pang asawa? Napansin niya na wala itong suot na wedding ring. I'm single, walang asawa, walang girlfriend, walang ibang anak, bukod sa mga anak ko sa'yo. Nagtaas siya ng kilay. Paano mo nasabi na wala ka ng ibang anak? Ni hindi mo nga alam na may anak ka sa akin? Ngumiti ito. I don't do one-night stand, Athena. You're the only exception. At sa'yo lang ako hindi gumamit ng protection. Nag-init ang mga pisngi niya nang maalala ang gabing pinagsaluhan nila 7 taon ang nakalipas. Tumikhim siya at nag-iwas ng tingin. Well, I hope you're telling the truth. Na wala kang asawa sa edad mong yan at wala ring girlfriend. At hindi mo lang sinasabi yan para maipakilala kita sa mga anak ko. Rest assured I'm not lying, Athena. Kung gusto mo, kukuha pa ako ng Senomar para patunayang wala akong asawa. You can also check my phone para makita mong wala akong babaeng ka-text. Hindi na. Pangahawakan ko ang sinabi mo. How about you? Don't you have any man in your life right now? Bukod sa mga anak ko, wala. Sinong kasama ng mga anak natin kapag nasa trabaho ka, bukod sa yaya nila? I live with my parents. Silang katulong ko sa pagpapalaki sa mga anak ko. Tulad ng sinabi ko kanina, maayos ko na palaki ang triplet sa tulong ng pamilya ko. Tumango ito at lamam-lamang mga mata. Thank you, Athena. Again, I'm sorry. I really am. Kung noon pa lang nalaman ko na nabuntis ka, hindi ko hahayaan na mag-isa ka sa pagdadalang tao mo. Hindi ko tatalikuran ng responsibilidad ko sa iyo at sa mga anak natin. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya. Ramdam niya ang sinseridad ni Jude sa mga salita nito. Tulad ng sinabi ko, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Pero salamat pa rin. Salamat dahil pumayag kang kilalanin muna kita bago kita iharap sa mga anak ko. Bukod sa gusto muna kitang makilala, kailangan ko ring ihanda ang mga bata. Ngumiti ito. I can wait, Athena. I'm willing to wait. Compared to the hardships and sacrifices you made for the last 7 years, bali walang paghihintay na gagawin ko. Thank you. Ako dapat nang magpasalamat for deciding to keep our kids, for raising them to be good children. Sa maiksing sandali na nakausap ko ang triplets kanina, I can already tell they were raised well. Ngumiti siya kay Jude. Sadyang mababait na bata din talaga ang mga anak ko. Mga anak natin. Ngumuso siya. Pagkatapos ay ngumiti kay Jude. Fine, mga anak natin. Lumawak ang ngiti ni Jude. Tila nagwala naman ang puso niya. Tumikhim siya. I'm sorry pero kailangan ko nang umuwi. Ipinangako ko sa mga bata na uuwi ako bago mag-dinner. Kung pwede ka bukas, doon na lang tayo mag-usap ulit. Magsasabi ako sa mga bata na gagabihin ako bukas. Tomorrow sounds fine, but I'm free anytime, Athena. Wala kang trabaho? Akala ko, doktor ka. I'm on leave right now. Paalis sana ako ng bansa para bisitahin ng parents ko sa Spain. Pero hindi ako tutuloy. Sigurado ka? Pwede namang mag-usap tayo ulit pagbalik mo. Sigurado ako, Athena. I will spend my vacation with you. And hopefully our children. Maghihintay ako ulit sa'yo bukas. Tumango siya at hindi na nagkomento sa sinabi nito. Okay, Jude. Come on, ihahatid na kita. May dala akong sasakyan. Then, ihahatid kita sa kotse mo. Ilang metro lang ang layo ng kotse ko dito. Nakangiting nag-angat si Jude ng kilay. Lalong mas dapat kang pumayag na ihatid kita dahil malapit lang pala. Fine, sige na nga. Sa huli ay ngumuso siya at hindi na kumontra pa. Hindi niya maitatanggi na sa sandaling pag-uusap nilang yun ni Jude ay naging magaan ng loob niya sa binata. Nakita niya ang sinseridad nito sa pagnanais na makilala ang mga anak. Mag-ingat ka pa uwi, Athena. Bili ni Jude pagdating sa kotse niya. Ngumiti siya. Ikaw rin, Jude. Mahigit kalahating oras bago siya nakarating sa bahay ng mga magulang. Sinalubong siya ng mga anak. Adonis, anak. Next time mag-ingat ka, okay? Anya sa bata habang ini-inspeksyon ang sugat nito sa tuhod. Tulad ng sabi ni Jude, simpleng gasgas nga lang yon. Yes po, Mommy. Alam mo, Mommy, ang bait po ni Doc Jude. He's your friend pala po, Mommy.
Tanong naman ni Apollo. Tumikhim siya. Yup, he's mommy's friend. Pinagmasdan niya ang mga anak. Hindi pa niya alam kung paano sasabihin sa mga ito ang katotohanan tungkol kay Jude. Pagkatapos ng hapunan, kinausap niya ang mga magulang tungkol sa bagay na yon. What did you say, Iha? Si Jude Samaniego ang ama ng mga apo ko. Nabiglang tanong sa kanya ng ama. Bakit pa? Kilala mo si Jude? Naisip niyang hindi nakapagtataka yon dahil doktor din ng ama. Of course, Iha. He's a brilliant doctor just like his father. Minsan ko lang nakausap si Judiel pero nasisiguro kong mabuti siyang lalaki. A very fine and respectable young man, Iha. Natawa ang ama, bakas ang galak sa muka. What a revelation. Siya pala ang ama ng mga apo ko. Dahil sa sinabi ng ama, lalo niyang napatunayan ang impresyon niya kay Jude. Na mabuting lalaki talaga ito at karapat-dapat itong makilala ng mga anak. Kailan mo sasabihin sa triplets ang tungkol sa ama nila, Iha? Tanong naman ng kanyang ina. Kailangan ko pang ihanda ang mga anak ko, ma. Hahanap ako ng tiyempo para sabihin sa kanila ang tungkol kay Jude. Sagot niya. Nang gabing yon ay tinawagan din niya si Janice. Nasa Cebu ang kaibigan at nagbabakasyon doon. Oh my God! After 7 years nagkita kayo? Grabe rin ang tadhana, ah. At talagang una niyang nakita ang mga anak niyo. Hindi makapaniwalang wika ni Janice sa kabilang linya. Oo nga eh. Grabe yung gulat ko kanina nung makita ko siya paglabas ko sa trabaho. Anya. Pero ano, gwapo pa rin ba, Athena? Napanguso siya nang maalala kung paanong halos muntik na siyang matulala kanina. Malamang gwapo pa rin. Type mo pa rin. Ano ka ba? Tumigil ka nga sa iniisip mo. Pero single ka mo siya, di ba? Tapos single ka rin. Tumigil ka, Janice. Mag-uusap lang kami para sa mga bata. At saka alam mo naman na pinaplano ko nang sagutin si Alex. Sus, gusto mo ba talaga yung Alex na yon? Okay naman siya. Hindi yan ang sagot kapag gustong-gusto mo ang isang tao, Athena. Wala naman akong sinabing may malalim na feelings na ako kay Alex. Gusto ko siyang sagutin dahil baka kapag kami na, saka ako ma-develop sa kanya. Ewan, ayoko talaga dyan sa Alex na yan. Hindi ko alam pero may nafe-feel akong negative vibe sa kanya. Judgmental ka lang kasi. Natatawang sagot niya sa kaibigan. Kinabukasan habang nag-aalmusal kasama ang mga anak, ay pinaalam ni Athena na gagabihin siya ng uwi. You have a date with Tito Alex, Mommy? Tanong ni Apollo. No, anak. I have a meeting with a friend. Sinong friend po, Mommy? Si Doc Jude. Namilog ang mga mata ng mga anak. Nanliligaw din po si Doc Jude? Tanong ni Atlas. Namula ang mukha niya. Hindi anak. Your face is red, Mommy. Sabi ni Tito Achilles, if a girl's face is red, she's blushing and she's shy. Shy ka po, Mommy? Inosenteng tanong ni Adonis. Tumikhim siya. Hindi ako shy, baby. Sige na, kumain na kayong mabuti. Itong si Kuya talaga kung ano-ano tinuturo sa mga anak ko. Naiiling na wika niya sa isip. Nang araw na yon, kahit naging abala siya sa trabaho, ay panay ang sulyap niya sa orasan. Parang excited ka atang makita ang daddy ng mga anak mo, Athena. Tukso sa kanya ng isang bahagi ng isip. Binaliwala niya ang parteng yun ng isip at nagpatuloy sa trabaho. Subalit pagdating ng alas 5 ng hapon ay nagmamadali na siyang nag-out sa trabaho. Bakit nagmamadali ka, Athena? May bala kaya tang puntahan si Alex, ha? Puna sa kanya ng katrabahong si Gina. Absent si Alex sa trabaho ng araw na yon dahil masama raw ang pakiramdam ng binata. Hindi. May naghihintay kasi sa akin sa baba. Yun ba yung nakita ni Jelly na lalaking kasama mong lumabas ng building kahapon? Maniligaw mo rin ba yun? Ang gwapo raw, ah. Namula ang mukha niya. Nako, hindi ko maniligaw yun. Talaga? Pero mas bagay kayo nun kaysa kay Alex, ha? Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang mangiti sa sinabi nito. Ikaw talaga? Sige, mauna na ako. Sa halip ay wika niya. Pagbaba niya sa lobby ng elevator, agad niyang namataan si Jude. Nakaupo ito sa sofa habang abala sa hawak na cellphone. 1 metro na lang ang layo niya mula kay Jude nang mag-angat ito ng tingin. Agad itong tumayo at sinalubong siya. Pareho lang ang suot nito kahapon pero hindi niya alam kung bakit tila mas gumwapo ito sa paningin niya ngayon. Hi, Athena. Nakangiting bati ni Jude.
Muli, hindi niya napigilan ang pagwawala ng puso nang masilayan ang magandang ngiti nito. Hi Jude. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. Sorry, hindi kita napansin agad. Nag-text kasi si Patrick, yung kaibigan kong school doctor sa school ng mga anak natin. May importanteng tinanong sa akin. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag, Jude. Kibit balikat ng umiti ito. Mabuti na yung malinaw. Baka isipin mo, babae ang ka-text ko at nagsisinungaling ako sa'yo na wala akong girlfriend. Naniniwala naman ako sa'yo. Isa pa, my father vouched for your character, Jude. Kilala ka pala niya. Really? Anong pangalan ng daddy mo? Antonio Bencamino, doktor din si Papa. Yes, I know Dr. Bencamino. Anak ka pala niya? Amused ng umiti ito. Akalain mo yun. Ang liit ng mundo natin pero ngayon lang tayo nagkita ulit. Wala rin akong idea na doktor ka pala. Nakapagsabi ka ba sa mga anak natin na malilate ka ng uwi? Nagbook kasi ako ng restaurant. Tanong nito paglabas nila ng gusaling pinagtatrabahuhan. Oo, nagsabi ako sa kanila na gagabihin ako. Dala mo ba ang sasakyan mo? Umiling siya. Nag-commute lang ako kanina, coding kasi. Then ihahatid kita mamaya. Okay lang naman na mag-taxi ako. I insist, Athena. Gusto kong masiguro na safe na makakauwi ang ina ng mga anak ko. Sige na nga, parang hindi matatapos tong usapan natin kung hindi ako oo sa'yo eh. Pigil ang ngiting sagot niya. Isang mahinang tawa ang isinagot nito. Dumiretso sila sa sasakyan ni Jude. Kalahating oras ang nakalipas, nakarating sila sa restaurant. Mahilig ka sa pasta, Jude? Tanong niya pagkatapos umalis ng waiter. Isang private room ang ipinareserve ng binata kaya silang dalawa lamang ang naroon. Yes, I love any kind of pasta. Hindi niya napigilang hindi mapangiti. Sa'yo pala nagmana ang triplets? Really? Mahilig sa pasta ang mga anak natin? Oo, paborito nila ang pasta. Naaaliw na natawa si Jude. How about you, Athena? Anong paborito mong pagkain? Ha? Bakit paborito ko tinatanong mo? Hindi pwedeng mga anak ko lang ang kikilalanin ko. Dapat ang mami rin. So, anong paborito mong pagkain? Nag-init ang mukha niya. Nothing in particular. Pero mahilig ako sa Pinoy na mga ulam. Menudo, kadereta, kare-kare. Nung pinagbubuntis ko ang triplets, may mga araw na gusto ko na puro kare-kare lang ang ulam ko. Tapos yung madaming peanut butter. How were you that time, Athena? Kamusta ang naging pagbubuntis mo? Hindi naman ako masyadong nahirapan noon. Wala rin akong morning sickness. Pero maaga ako nag-leave sa trabaho dahil nga 3 ang dinadala ko. Pumungay ang mga mata nito. Bakas ang paghanga habang nakatingin sa kanya. You're a brave woman, Athena. You were only 23 that time. Yet you managed to carry and raise 3 babies on your own. Tila may mainit na palad na humawak sa puso niya. Salamat, Jude. Kung pwede ka sa Sabado, pumunta ka sa bahay. Ipapakilala na kita sa mga anak natin. Napakorapto. Napaawang ang mga labi. Akala ko gusto mo pa akong kilalanin muna. Kilala ka na ni Papa at nakikita ko na mabuti kang tao, Jude. Namula ang mata nito sa nagbabadyang luha. Thank you, Athena. Pangako, magiging mabuting ama ako sa mga anak natin. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Marahan siyang ngumiti. Salamat din dahil gusto mong maging parte ng buhay nila. I've been longing to have a children of my own. Solo ang anak ako, kaya gusto kong magkaroon ng maraming anak. Nung nalaman ko na may anak tayo, labis ang naging kasiyahan ko, Athena. Napakurap siya. Kung matagal mo nang gustong magkaanak, bakit wala kang asawa hanggang ngayon? Diretso siya nitong tiningnan sa mga mata. Pagkatapos ay bahagyang umiti. May babae kasi akong hindi makalimutan. Siya ang gusto kong maging nanay ng mga anak ko. Kaya hanggang ngayon, single pa rin ako. Yes, gusto ko na malaking pamilya, pero ayoko ring mag-asawa para lang magkaroon ng anak. Natigilan siya sa sinabi ni Jude. Bigla ay naalala niya na iniwan rin ito ng girlfriend nito 7 years ago. Tila may kumirot sa puso niya nang maisip na hanggang ngayon ay hindi pa ito nakaka-move on sa dating nobyang nang iwan dito. Hindi halata sa'yo na romantiko kang tao. No offense ha, pero mas mukha kang playboy. Tigil ang ngiting komento niya. Bahagya itong natawa. Well, I'm not. Mas inuna ko ang pag-aaral at trabaho kaysa sa mga babae. Kaya pala sabi ni Papa, you're one of the best doctors of your generation, Doc. Natawa ito. Napangisi naman siya.
Pagdating ng pagkain nila ay muli nilang napag-usapan ng mga anak. Matamang nakikinig sa kanya si Jude habang nagkukwento siya tungkol sa 3 bata. Ang talino ng mga anak natin. Tila proud na komento ni Jude nang sabihin niyang honor students ang 3. Ipinakita rin niya sa lalaki ang mga larawan ng kindergarten graduation ng mga ito na nakasave sa cellphone niya. Mana sa akin, hindi napigilang wika niya. Nag-angat ito ng kilay. Honor student ka rin, Athena? Yes, elementary, high school, college. Ngumisi ito. Paano ba yan? Honor student din ako. Kaya nagmana rin sa akin ng mga anak natin. Lumabi siya. Ikaw na nga kamukha ng mga anak ko. Pati ba naman yung talino nila gusto mo sa'yo rin na mana? Natawa ito. Sige, sa'yo na nagmana ang anak natin pagdating sa talino. Okay na tayo, Mommy. Tila may nagwala sa loob ng dibdib ni Athena nang tawagin siya nitong Mommy. Fine. Tanging nasambit niya. Ang mabuti pa, dito ka maupo sa tabi ko. Ani Jude. Malaki ang lamesa nila, subalit magkaharap sila ng binata. Bakit? Para pareho natin makita to mga picture ng mga anak natin. Okay lang Jude, nakita ko naman na yan. Bahagya tong umuso. Come on, sige na Athena. Dito ka na sa tabi ko, para hindi rin ako mahirapan kapag may gusto akong ipakita sa'yo. Bago pa siya makasagot ay tumayo na ito at lumapit sa kanya. Fine, sige na nga. Pagpayag niya. Thank you. Dahil nakatayo na sa harap niya si Jude ay tiningala niya ito. Makakatanggi ba ako? Parang bubuhatin mo na tong upuan kasama ako. Ang sabihin mo, hindi mo kayang tumanggi. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Well, gusto mo bang buhatin kita kasama ng upuan mo? Bakit mo ako bubuhatin? Nakakalakad naman ako. Nakangusong wika niya at agad na tumayo. Natawa si Jude bago binuhat ang silya niya at inilapit sa tabi nito. See? Mas maganda kung magkatabi tayo. Baling sa kanya ng lalaki nang maupo siya sa tabi nito. Oo nga, tama ka. Sa sumunod na oras ay magkasama nilang tiningnan ang mga larawan at video ng triplet sa cellphone niya. Ito yung birthday party nila ng 6th birthday nila 6 months ago. Anya kay Jude. Favorite ng triplets ang Marvel superheroes kaya naka-costume sila, pati yung mga bisita. Ang gagwapo ng mga anak natin. Komento ni Jude. Totoo. Pilyo ang ngiting bumaling to sa kanya. Kamukha ko ang mga anak natin, di ba? So, ibig sabihin, agree ka rin na gwapo ako? Napanguso siya. Well, hindi naman kita yayayain ng gabing yon kung hindi ka gwapo. Ngumisi ito. Oo nga pala. I still remember what you said to me that night. Na ang tanga ng ex ko dahil iniwan ng tulad kong ganito kagwapo. Namula ang mukha ni Athena. Seriously? Naalala mo pa yon? Gaano katalas ang memorya mo? Natawa ito. Well, hindi ako magiging doktor kung hindi matalas ang memorya ko. Gusto mong ipaalala ko sa'yo kung paano mo ako hinulaan nung gabing yun? Nahihiyang napaungon siya at tinakpan ng kamay ang muka. Wag na, nahihiya ako. Mag-move on na tayo, Jude. Alright. I'll stop talking about it. Baka hindi mo pa ako ipakilala sa mga anak natin. Lihim na nagpasalamat siya na ibinalik nga nito ang atensyon sa picture ng mga anak nila. Pasado 9:00 na nang lumabas sila ni Jude ng restaurant. Anong oras natutulog ang mga anak natin, Athena? Tanong ni Jude habang nasa biyahe sila. Kapag nakakatulog sila sa tanghali, minsan late na sila nakakatulog sa gabi. Hindi ako sigurado kung gising pa sila pag uwi ko. Magagalit kaya sila na late ko nang hinatid pa uwi ang mami nila? Nabanggit niya na alam ng mga anak na ito ang kasama niya. Sanay naman sila na umuwi ako ng ganitong oras minsan. Bumuntong hininga to. Tila nakahinga ng maluwag. Mabuti naman. Akala ko mababadshot ako sa mga anak natin. Bahagya siyang natawa sa reaksyon nito. Huwag ka mag-alala. Gusto ka ng mga bata. Talaga? Well, pagdating ko kahapon, ikaw agad ang ikinwento nila sa akin. Yung mami nila, gusto rin ba ako? Napakorap si Athena pagkatapos ay ngumuso. Well, hindi naman kita ipapakilala agad sa kanila kung hindi kita gusto. So, gusto mo ako? Tumikhim siya. Bilang daddy ng mga anak ko, oo naman. Bumaling to sa kanya, malaki ang ngiti. I'll see you again tomorrow, Athena. Bukas ulit? Oo, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga anak natin. Okay, tama ka. Magkita ulit tayo bukas. Sang-ayon niya.
Ibinaba siya ni Jude sa tapat ng bahay ng mga magulang niya. Hinintay niyang makaalis ang binata bago siya pumasok sa loob. Bago magbihis ay sinilip niya ang mga anak sa silid ng mga to. Sorry, ginabi ng uwi si Mommy. Nag-usap kasi kami ng daddy niyo mga anak. Mahinang wika niya sa natutulog na triplets. Alam niyo, sobrang excited na siya na makilala kayo. Ako rin excited ako na makilala niyo siya. Kinabukasan, muli ay nagpaalam siya sa mga anak na gagabihin ulit ng uwi. Si Doc Jude ulit ang kasama mo, Mommy? Tanong ni Atlas. Yes, anak. Si Doc Jude ulit. Magkikita kayo ni Doc Jude, iha? Tanong ng papa niya. Kasabay nila sa agahan ng mga magulang ng araw na yon. Yes po, pa. Lolo, kilala mo rin po si Doc Jude? Tanong ng isa sa triplet sa abuelo. Yes, apo. Pareho kaming doktor kaya kilala ko siya. Pareho rin kayong pogi, Lolo. Nakangising wika ni Adonis na ikinatawa nila ng ama. Mommy, tell Doc Jude we said hi. Ani Apollo. Mommy, tell him also nagaling na po ang sugat ko. Wika naman ni Adonis. Makakarating mga anak. Nakangiting sagot niya. Ngayon pa lang ay gustong-gusto na ng mga anak niya si Jude. Paano pa kaya kapag nalaman ng mga ito na ama ng mga to ang lalaki? Napangiti si Athena. Dahil susunduin siya ni Jude, nagpasya siyang hindi nadalhin ng kotse sa trabaho. Pagdating ng hapon, hindi siya agad nakapag-out dahil nag-anunsyo ng meeting ang boss niya. Nagpasya tuloy siyang tawagan si Jude sa numerong ibinigay nito. Athena? Untag ng binata mula sa kabilang linya. Ang gwapo pa rin ang boses niya kahit sa telepono. Komento niya sa isip. Hi Jude, nasa baba ka na ba? Formal ng boses na tanong niya. Yes, nandito na ako. Kinagat niya ang ibabang labi. Sorry, madedelay ako ng 30 minutes. May emergency meeting kasi kami. It's okay, Athena. Take your time. I don't mind waiting. Sorry talaga ha. Babawi na lang ako. Ako ang bahala sa dinner natin. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Don't worry about me. Hindi mo kailangang bumawi. Ako nga maraming utang sa'yo at kailangan bumawi, di ba? Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Thank you, Jude. See you. 30 minuto ang lumipas. Pagbukas ng elevator sa lobby ay nagmamadali ang mga lakad niya. Subalit bago siya makarating kay Jude ay natapilok siya at naputol ang takong ng sapatos niya. Athena, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Jude na agad na nasa harap niya. Namula ang mukha niya sa hiya dahil nasaksihan nito ang nangyari sa kanya. Okay lang. Teka, anong ginagawa mo? Namilog ang mga mata niya nang bigla itong tumalungko sa harap niya. I'm checking your foot. Wala bang masakit? Napalunok siya nang maingat na hawakan nito ang isang paa niya. Wala naman. Sigurado ka? Wala talaga, Doc. Tumayo ka na dyan. Tumayo nga ang lalaki. Subalit nabigla siya nang kargahin siya nito. Bridal style. Jude, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako, nakakahiya. Sa halip na magsalita ay ngumiti lang to. Bago siya muling makapagprotesta, ibinaba siya nito paupo sa bakanting sofa ng lobby. Anong size ng paa mo? Size 7. Bakit? Sagot niya. Hindi pa rin nakakabawi sa ginawa nitong pagkarga sa kanya. I'll get you a new pair of shoes. Hindi ko pwedeng maglakad na sira ang sapatos mo. You sprain your ankle. May sapatos ka sa sasakyan mo? Ngumiti ito. Wala pero may mall sa tapat. Hinawakan niya ang braso nito. Wag na, Jude. Don't worry, mabilis lang ako, promise. Stay here for a while, okay? Masuyong sambit nito. Sa huli ay wala sa sariling tumango siya sa binata. Tulad ng sinabi nito, wala pang kalahating oras ay nakabalik na ito dala ang isang pares ng sapatos. Ang mahal nito. Dapat mamurahin na lang ang binili mo. May utang patuloy ako sa'yo. Wika niya nang makita ang brand ng sapatos na binili nito. Remember, ako nga may utang sa'yo, di ba? Triple pa nga. Bago pa siya makasagot ay lumuhod to sa harap niya at hinawakan ng paa niya. Come on, palitan natin ang sapatos mo. Jude, ako na. Natataranta siyang yumuko. Sa ginawa niyang yon ay tumama ang noo niya sa noo nito. Aw! Napadaing siya. Athena, okay ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Mula sa paa niya ay napunta sa ulo niya ang kamay nito. Okay lang ako, nabigla lang. Ikaw? I'm fine too. Napatingin siya sa noo nito. Sorry, Jude. Ngumiti ito.
It's okay, but just stay still for a while, will you? Ako na magsusuot sa'yo nitong sapatos mo, para hindi na tayo magkauntugan. Nakakahiya naman kasi. Umangat ang kilay nito. May pilyong ngiti sa mga labi. Nahihiya ka sa akin? Really? May I remind you na may triplets tayo, Athena? Namula ang mukha niya. Alam mo, nakakainis ka. Humalakak ito, tila aliw sa reaksyon niya. Pabirong inirapan niya ang lalaki kahit gusto niya ring mangiti. Come on, Athena. All I'm saying is, wala ka nang dapat na ikahiya sa akin. You've been taking care of our kids, so let me take care of you. Masuyong wika nito. Fine, sige na po. Sa huli ay sagot niya. Isang malaking ngiti ang isinagot ni Jude bago ito muling lumuhod sa harap niya. Thank you, Jude. Wika niya nang palitan nito ang suot na sapatos. You're welcome. Come on, let's go, Cinderella. Nakangiting inilahad nito ang kamay sa kanya. Natawa na lang siya bago tinanggap ang kamay nito. Tulad kahapon, dinala siya ni Jude sa isang restaurant. Habang kumakain sila ay muli nilang pinag-usapan ng mga anak. Ang dami ko nang alam tungkol sa mga anak natin. Ikaw naman ang magkwento tungkol sa sarili mo. Wika ni Jude sa gitna ng pagkain. Anong gusto mong malaman tungkol sa akin? Everything. Lahat ng tungkol sa mami ng mga anak ko gusto kong malaman. Ngumiti ito. Ilan ang naging boyfriend mo, Athena? Napanguso siya. Isa lang. Isa lang? Totoo? Hindi makapaniwalang gagad nito. Totoo, isa lang. Hindi na ako nagka-boyfriend simula nang dumating ang triplets. You're pretty. I'm sure maraming nanligo sa'yo. Natawa siya. Mambobola ka pala, Jude. May pinagmanahan pala mga anak ko. Magaan din itong natawa. Hindi ako nang bobola. Totoo naman yung sinabi ko. Maganda ka, Athena. Sige na, naniniwala na ako. Eh ikaw, marami ka rin naging girlfriend, no? Look at you. Gwapo ka. Matalino. Tapos Ano? nakangiting samit nito. Tapos Dax pa. Dugtong ng isang bahagi ng isip niya. Tapos, may magandang trabaho. Sa halip ay wika niya. Ngumiti si Jude. Ikaw rin, magaling mambola. Totoo rin yung sinabi ko So, ilan ang naging girlfriend mo? I only had 3 ex-girlfriends. Tulad mo, wala rin ako naging karelasyon sa nakaraang 7 taon. Dahil hindi ka pa makamove on sa ex mo? Gusto niyang itanong, sabalit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay ngumiti lang siya at nagtanong tungkol sa pamilya nito. Nalaman niya na solong anak nga si Jude at nasa bakasyon ng magulang nito. Ayon sa binata, sa kanan nito sasabihin ang tungkol sa triplets kapag nakilala na nito ang mga anak. Kapag gising pa ang mga bata mamaya, susubukan kong kausapin sila. Anya kay Jude. It's okay, Athena. Hindi naman kita minamadali. Nakakaunawang sagot nito. Pasado 8:00 nang lumabas sila ng restaurant. Nang gabing yun, naabutan niyang gising pa ang mga anak. Kaya naman nagpa siya siyang kausapin na ang mga to. I'm so sorry mga anak. I'm sorry nagsinungaling si Mommy. Wika niya sa tatlo pagkatapos ipagtapat ang tungkol sa ama ng mga ito. It's okay, Mommy. We're not mad at you po. Wika sa kanya ni Apollo na sinundan pa ng 2 anak. Don't be sad na, Mommy. We don't want you crying. Ani naman ni Atlas. We still love you po, Mommy. Ani Adonis. Salamat mga anak. Mahal na mahal din kayo ni Mommy. Niyakap niya at hinagka ng mga ito. Our daddy is really Doc Jude, Mommy. Pangungumpirma ni Adonis. May mangha sa tinig at mga mata nito. Yes, anak. And he's excited to meet you 3. Kami rin po, excited na kaming makita si Daddy, Mommy. Wika ni Atlas. We will show him our toy collection, Mommy. When will we meet Daddy, Mommy? Tanong ni Apollo. Oo, sa Sabado mga anak, bibisita dito ang daddy nyo. Napuno ng kasiyahan ng mukha ng tatlo. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Athena na kahit na pinuno niya sa pagmamahal ang mga anak, hindi pa rin niya mapupunan ang pagmamahal na maaaring ibigay dito ni Jude. Pagbalik niya sa salid ay nagpa siya siyang tawagan si Jude. Athena, hi. Bakit napatawag ka? May nakalimutan ka ba sa sasakyan ko? Tanong ng lalaki mula sa kabilang linya. Wala naman. Then what is it? Gusto mo lang marinig ang boses ko? May himig pagbibirong tanong nito. Natawa siya. Assuming ka daw ka? Ay, akala ko mismo ko eh.
Mahina siyang natawa bago sumeryoso. Gusto ko lang ibalita sa'yo na nakausap ko na mga bata. I already told them about you. Really? Anong reaksyon nila? Excited silang makilala ang daddy nila. Really? Bakas ang kasiyahan sa tono nito. Mukha ba ako nagsisinungaling, Doc? Natigilan siya nang marinig na tila suminghot to. Jude, umiiyak ka ba? Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. I'm sorry. I'm just happy, Athena. I can't wait to meet our kids. Tila may pumiga sa puso niya. Kung gusto mo, bukas ipapakilala na kita sa mga bata. No, Athena. I'll wait until Saturday to meet them. Isa pa, kailangan kong paghandaan ng pagkikita namin ng mga anak ko. Ha? Ano namang paghahanda ang gagawin mo? Well, for once, kailangan ko magpagwapo. Bumalik ang pagbibiro sa tono nito. Natawa siya. Kailangan pa ba yun? Lagi ka naman gwapo. Talaga? Oo. Ikaw na ang nagsabi na mana sa'yo ang mga bata, di ba? Pero kung kailangan mo pang maghanda, sige, sa Sabado na lang. Yun din ang nasabi ko sa mga bata. Alright, Athena. I'll see you and the kids on Saturday. Hindi tayo magkikita bukas? Tanong niya bago mapigilan ang sarili. Gusto mo akong makita? Tumikim siya. Wala akong sinabi, nagtanong lang naman. Tama lang na hindi tayo magkita bukas kasi sa bahay ko planong mag-dinner kasama ang mga bata. Sige, baka isipin din ng mga anak natin masyado akong sinusolo ang mami nila. Mabuti na lang at hindi siya nakikita ni Jude dahil namula ang mukha niya sa sinabi nito. Sige na, wala na akong ibang sasabihin, Jude. Pwede mo nang ibaba. Ako may sasabihin pa, Athena. Ano yon? Good night, Athena. Sweet dreams. Napangiti siya. Good night, Jude. Hanggang sa ibaba niya ang tawag ay hindi nabura ang ngiti sa mga labi niya. Kinabukasan, araw ng Biyernes, pagpasok niya ay naabutan niya si Alex na naghihintay sa kanya sa desk niya. Athena, bukas I'll pick you up after lunch. Wika nito pagkatapos niya itong kamustahin. Namutla siya nang maalala ang tungkol sa lakad nila. Alex, pasensya ka na. Pwede sa ibang araw na lang tayo lumabas. Hindi pala ako pwede bukas. Akala ko libre ka bukas. I'm sorry, ang dami kasing nangyari ngayong linggo. Bumalik ang tatay ng mga anak ko at bukas ko siya formal na ipapakilala sa mga bata. Ito ba yung lalaking nakwento ni Gina na ilang araw nang sumusundo sa'yo? Oo, siya ang tatay ng mga anak ko. Napansin niyang tila nagdilim ang mata ng kaharap. Subalit hindi siya sigurado kung guni-guni niya lang yon dahil agad rin naman itong umiti. It's okay, Athena. Sabi mo nga, priority mo ang mga anak mo. Salamat, Alex. Ngumiti ito bago siya iwan sa desk niya. Naging normal ang araw na yun kay Athena. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso siya ng uwi sa bahay upang makasabay na maghapunan ng mga anak. Kinabukasan, araw ng Sabado, 10:00 ng umaga nang dumating si Jude. Siya ang sumalubong sa binata sa gate ng bahay nila. Jude, bati niya sa ama ng mga anak. Muntik na siyang matulala sa harap ng binata. Talagang sineryoso nito ang sinabi na magpapagwapo ito. Bagong gupit ang buhok nito. Walang lukot ang suot na dress shirt at slacks. Halos manuot sa ilong niya ang pabango nito. Kamusta, Mami? Pasado ba ako sa'yo? Nakangiting tanong ni Jude. Napakurap siya at natawa ng makabawi. Ewan ko sa'yo. Halika na nga, naghihintay na mga bata. Iginiya niya si Jude sa malawak na sala nila. Sabay-sabay na tumayo ang mga anak nila sa sofa nang matanaw sila ni Jude. Nauna siyang lumapit sa mga anak. Ngumiti siya sa tatlo. Apollo, Adonis, Atlas, meet your daddy, mga anak. Sabay-sabay na lumapit ang tatlo kay Jude at yumakap sa ama. I'm sorry, mga anak. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakauwi. Paulit-ulit na lumuluha ng wika ni Jude sa tatlo. It's okay, Daddy. Wika ni Apollo na sinundan ng mga kapatid nito. Habang pinanonood ni Athena ang mag-aama ay hindi niya napigilang hindi mapaluha. Sa sumunod na mga oras ay hinayaan niya ang mga anak kay Jude. Paminsan-minsan ay sinisilit niya ang mga ito para i-check. Subalit hindi siya nakikisali sa usapan ng mga to. Gusto niyang ibigay ang oras na yon kay Jude. Malapit agad ang mga bata sa daddy nila. Komento ng kanyang ina habang tahimik na pinagmamasdan nila ang mag-aama. Oo nga, Ma. Nagpapasalamat ako na nagkakilala si Jude at ang mga bata.
Sang-ayon niya. Alam ko na magiging mabuting ama siya sa triplets. Mukha rin siyang magiging mabuting asawa, iha. Komento ng ina. Sa pagkakataong yun ay may panunukso sa tono nito. Ma, magkaibigan lang po kami ni Jude. If you say so, iha. Pero wala kaming tutol ng papa mo kung magiging kayo ng daddy ng mga anak mo. Wika nito. Naiiling na napangiti na lang siya sa sinabi ng ina. Nang hapong yon, nilapitan siya ni Jude. Nagpaalam ito na ilalabas nito ang triplets at ipapasyal sa mall. Walang problema, basta iuwi mo mga bata bago mag-alas 9. Wika niya. Iuuwi ko kayo bago mag-alas 9. Nakangiting pagtatama nito. Teka, kasama ako? Ikaw ang mami nila, syempre kasama ka. Pwede namang hindi na para masolo mo mga bata. Napansin ko naman na komportable na sila sa'yo. Mas matutuwa ang mga anak natin kapag kasama ka. Ikaw, ayos lang sa'yo na kasama ako. Mas gusto ko rin yun, Athena. Napangiti siya sa sinabi nito. Sige, magbibihis lang ako. Kalahating oras ang lumipas. Nakarating sila sa mall kasama si Jude at ang mga anak nila. Ipinag-shopping nito ang mga bata. Pagkatapos ay kumain sila at nagpunta sa arcade center ng mall. Masayang-masaya ang triplets habang nakikipaglaro sa ama. Daddy, you're so strong. You can carry us. Si Mommy, di kami kaya buhatin. Ani Apollo sa ama. Isa-isa kasing binuhat ni Jude ang mga anak para tulungang mag-shoot ng bola sa basketball ring. Big boys na kasi ang mga baby ko. Small si mommy nyo kaya mahihirapan siyang buhatin kayo. Ani Jude sa mga bata. Teka, parang pinagkakaisahan niyo ko ah. Pabirong wika niya sa mga ito. But it's true, Mommy. You're small compared to Daddy. He's so tall po, oh. Ani Atlas sa kanya. Daddy, kaya mo rin buhatin si Mommy? Tanong ni Apollo. Oo naman, kayang-kaya. Sagot ni Jude sa anak bago humarap sa kanya. Bago pa siya makapag-react ay naramdaman na niya ang kamay nito sa bewang niya. Walang kahirap-hirap na binuhat siya ng binata. Namilog ang mga mata niya habang nakangisi naman siyang tiningala ni Jude. See, kayang-kaya kong buhatin si mommy, di ba kids? Anito sa mga anak. You're so strong, Daddy. You're like Captain America. Wika ni Apollo. Ibinaba siya ni Jude. Ano, ayos ba, mommy? Ngumisi ito at kumindat sa kanya. Binaliwala niya ang pagwawala ng dibdib. Sige na po, ikaw na ang malakas, Doc. Natawa ito bago ibinalik ang atensyon sa mga anak. Natapos ang araw na yon na masayang-masaya ang triplets. Maging si Athena ay masaya para sa mag-aama. Thank you, Jude. Sinserong wika niya sa binata nang magpaalam na ito ng gabing yon. Akala ko sapat ng pagmamahal na binibigay ko sa mga bata. Pero hindi ko inakala na magiging mas masaya sila kapag nakilala nila ang daddy nila. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Athena. Salamat dahil pinagbigyan mo ako makilala ang mga anak natin. Salamat dahil pinayagan mo ako maging parte ng buhay nila. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan ang likod ng palad niya. Thank you. Muling nagwala ang puso niya sa ginawa nito. See you tomorrow, Jude. Mag-ingat ka pa uwi. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na nila si Jude. Sumabay sa kanilang mag-almusal ang binata, pagkatapos ay nakipag-bonding ito sa mga bata. Araw ng Lunes, muli ay maaga sa bahay nila si Jude. Good morning, Athena. Bati sa kanya ng ama ng mga anak. Jude, good morning. Ganting bati niya habang pasimpleng inaayos ang buhok. Bigla siyang nahiya dahil napakagwapo at bango ng binata, samantalang siya ay kagigising lang. Kagigising mo lang? Oo, medyo tinanghali ako na bangon. Naaaliw siya nitong pinagmasdan. Mahalata nga, may muta ka pa eh. Ano? Bigla ay gusto niyang tumakbo sa hiya. Ngumisi ito. Don't worry, Athena. Maganda ka pa rin kahit anong mangyari. Alam mo, bulero ka talaga. Dito ka nga muna, aakyatin ko muna yung mga bata. Sasamahan na kita. Tutulungan kitang asikasuhin ng mga anak natin. Hindi na siya kumontra dahil siguradong matutuwa ang triplets sa presensya ni Jude. Pagkatapos nilang asikasuhin ng triplets, sabay-sabay silang nag-almusal. Thank you, Jude. Wika niya sa binata pagkatapos kumain. Ayon sa lalaki, sasama ito sa paghatid at pagsundo sa mga anak sa eskwela. I told you, babawi ako sa mga anak natin, Athena. Anito.
Ngumiti siya at lumapit sa yaya ng mga anak. Linda, ikaw na bahala sa mga bata ha. Don't you worry ate, ay dun sa daddy nila, ako rin po bang bahala? Nakangising tanong nito. Pinanliitan niya ng mga mata ang babae. Anong sabi mo? Natawa ito. Ate, joke lang. Ito naman, alam kong sa'yo lang si Doc Pogi. Hindi siya sa'kin. Asus, kunwari pa si ate. Kita ko kung paano mo tingnan ng daddy ng mga chikiting mo, no? Don't worry ate, mukhang type ka rin naman ni Doc. Binaliwala niya ang sinabi nito, subalit sa loob niya ay gusto niyang mangiti. Pagdating sa trabaho ay laman ng isip niya ang mag-aama. Ayon kay Jude ay maghapon ito sa bahay nila kasama ang triplets. Sa buong maghapon ay tila gusto niyang hilahin ng oras para makauwi sa mag-aama. Alas 5 ng hapon, pagbaba niya ng lobby ay inabutan niyang naghihintay doon si Jude. Jude, anong ginagawa mo rito? Nabiglang tanong niya sa binata. Sinusundo ka. Yung mga bata, hindi ba kasama mo sila? Nagpaalam ako sa kanila na susunduin ko ang mami nila. Bakit may bulaklak ka? Bumaba ang tingin niya sa pumpo ng rosas na hawak nito. This is for you, Athena. Manliligaw ako. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Manliligaw ka? Bakit? Ngumiti ito. Let's get in my car first, Athena. Tahimik na nagpatianod siya sa binata. Hindi siya nagsasalita, subalit halos magrambulan ang loob ng dibdib niya. Yung sinabi mo kanina, anong ibig mong sabihin? Baling niya kay Jude pagkapasok nila sa sasakyan nito. Hinarap siya ng binata. Manliligaw ako sa iyo, Athena. Napalunok siya. Bakit? Dahil nanay ako ng mga anak mo? Dahil mahal kita. Sagot nito na tuluyang nagpatanga sa kanya. Mahal mo ako? Paano nangyari yon, Jude? Remember what I told you? For the past 7 years, hindi ako nagkaroon ng ibang karelasyon dahil may babae akong hindi makalimutan. Ikaw ang babaeng yun, Athena. After that night, I couldn't forget about you. Sinubukan kitang hanapin pero sa loob ng 7 taon, bigo ako. Sa kabila na yun, hindi kita makalimutan. Hindi ka mawala-wala sa isip ko. Hanggang sa magkita ulit tayo at nang malaman ko na may mga anak tayo. Nang malaman ko mga sakripisyong ginawa mo sa nakalipas na 7 taon, lalo ako nahulog sa'yo. I'm in love with you, Athena. Nanliligaw ako hindi para mabigyan ng buong pamilya ang mga anak ko, kundi dahil mahal kita. Jude, tanging nasambit niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin ng mga sandaling yon. Ngumiti ito. Alam ko nabigla ka, pero ayoko nang magpatumpik-tumpik pa. Matagal na akong handang mag-asawa. Ikaw lang ang hinihintay ko, Athena. Isa pa, ayoko maunahan pa ako ng iba. Maunahan ng iba? Sabi ng mga anak natin, may nanliligaw sa'yo na katrabaho mo. Si Alex. Mahinang sambit niya. Simula noong dumating sa buhay nila ng mga anak si Jude, ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya ang tungkol sa panliligaw ni Alex. Kung kinakailangan makipagkumpetensya ako sa ibang manliligaw mo, gagawin ko. I want you in my life, Athena. Gusto kitang maging girlfriend. Gusto kitang maging asawa. Gusto kitang makasama sa iisang bubong, kasama ang mga anak natin, at magiging mga anak pa natin. Napanguso siya. Magiging mga anak pa natin? Ang advance mo naman. Ngumisi ito. Ganun talaga, sweetheart. A man can only dream. Can I? So, tinatanggap mo ba ang panliligaw ko? Natawa siya. May magagawa pa ba ako? Kahit yata harangin ka ng sibat, hindi ka magpapapigil. Hindi talaga. May basbas na rin ako ng mga anak natin. Sinabi mo sa mga anak natin na liligawan mo ako? Siyempre, kailangan ko muna magpaalam sa kanila bago ko ligawan ng mami nila. Same with your parents, Athena. Nagpaalam ako sa kanila and they gave me their approval. Aba, ako palang huling nakaalam na manliligaw ka sa akin. Pabirong ingos niya. Nagtatampo ata ang liligawan ko. Pabirong wika nito. Pasalamat ka, maganda tong bulaklak na bigay mo. Nakaingos sabalit nagpipigil ang ngiting sagot niya. Nang makausap nga ni Athena ang mga anak ng gabing yon, nalaman niyang tulad ng sinabi ni Jude ay nakuha nito ang basbas ng mga anak. Mommy, I like Tito Alex, but we're Team Daddy. Wika sa kanya ni Apollo. Team Daddy? Nabiglang gagad niya. Yes, Mommy. Kahit binigyan kami ng Marvel toys ni Tito Alex, Team Daddy pa rin kami. Ani Adonis.
Tito Alex is pogi but our daddy is more pogi, Mommy. Kind pa, smart, and he's very strong. Kaya kanyang buhatin, Mommy. And he's a doctor. Wika naman ni Atlas. Natawa siya sa pagbebenta ng mga anak kay Jude. Daddy said he will take care of you all his life, Mommy. At hindi na siya aalis. Ani Apollo. So please, Mommy, give Daddy a second chance and choose him. Ngumiti siya sa mga anak. Kahit hindi makiusap ang mga ito, alam niyang mas matimbang sa kanya si Jude. Hindi dahil ito ang ama ng mga anak niya, kundi dahil may nararamdaman din siya sa lalaki. May sasabihin si Mommy pero secret muna natin kay Daddy, okay? Anya sa mga anak. What is it, Mommy? Ani Atlas. I'm also Team Daddy. Nakangiting wika niya. Namilog ang mga mata ng triplets. That means you love Daddy po, Mommy? Ani Apollo. I do, anak. But let's keep this a secret from Daddy, okay? Promise, Mommy. Masaya at sabay-sabay na sagot ng mga to. Kinabukasan, nagulat si Athena nang pagpasok niya sa kusina ay naroon si Jude. Tumutulong to sa paghahanda ng almusal. Good morning, Athena. Nakangiting bati ng binata. Agad na nagwala ang puso niya nang masilayan ang ngiti nito. Jude, anong oras ka dumating? Bakit nandito ka sa kusina? Ati, ang kulit nga ni Doc Pogi. Kanina pa namin sinasaway ni Manang pero ayaw magpaawat eh. Wika ni Linda na nasa kusina rin. Nakangiting lumapit sa kanya si Jude. Gusto kong ipagluto ng almusal ang mag-iina ko. Is that a bad thing, Athena? Hindi mo naman kailangan gawin to. Pero gusto ko, kaya hayaan mo akong pagsilbihan kayo. Humuso siya para pigilang mangiti. Ang sweet naman ni Doki, kilig tuloy si ate. Komento ni Linda na lalong nagpapula sa pisngi ni Athena. Huwag mong tuksohin, Linda. Nahihiya tuloy si Athena, oh. Nakangising saway ni Jude sa yaya ng triplets. Napairap si Athena kay Jude, subalit ngumisi lang ito sa kanya. Dahil abala si Jude sa pagluluto ay hindi na ito sumama sa pag-aasikaso sa mga anak. Pagbaba niya, kasama ang triplets ay nakahanda na ang almusal. Lahat ng nakahayin sa mesa ay paborito ng mga bata. Daddy, ang sarap po palang magluto. Puri ni Apollo na sinundan ng dalawang kapatid. Ngumiti si Jude. Talaga mga anak? Yes po, Daddy. Tikman mo tong pancake na gawa mo. Bumaling si Adonis sa ama at inumang ang piraso ng pancake na nasa tinidor nito. Isinubo yun ni Jude. Di ba, Daddy, ang sarap po? Lumunok si Jude at dinilaan ng labi. Sarap nga. Napatitig si Athena sa mga labi ni Jude. Bigla ay naalala niya ang mga halik na pinagsaluhan nila noong gabing nagkakilala sila. How about you, Mommy? Masarap ba para sa'yo? Baling sa kanya ni Jude. Ha? Anong masarap? Napakurap na tanong niya. Yung luto ko, Mommy. Ano bang iniisip mong masarap? Ani Jude na may pilyong ngiti sa mga labi. Tila ba alam nito kung saan siya nakatingin kanina. Namula ang mukhang pinandilatan niya ang binata, subalit kumindat lang ito sa kanya. Isang oras pang nakalipas, sabay-sabay silang sumakay sa SUV ni Jude. Ayon sa lalaki, ihahatid muna nila ang mga anak sa eskwelahan bago siya nito ihatid sa opisina. See you later, Mommy and Daddy. Sabay-sabay na paalam sa kanila ng triplets. See you mga anak. Isa-isa na lang hinalikan ni Jude ang tatlo. Daddy, ingatan mo po si Mommy ah. Bilin ni Apollo sa ama. Inakbayan siya ni Jude sa harap ng mga bata. Don't worry mga anak, akong bahala sa mami nyo. Ihahatid ko siya ng safe sa office niya. Pagkatapos magpaalam sa mga bata ay bumalik silang dalawa sa kotse ni Jude. Pati yung pagmamahal ko sa'yo namana sa akin ng mga anak natin. Wika ni Jude habang nasa biyahe sila. Alam mo, kanina ka pa. Bumaling to sa kanya, nakangiti. Kanina pa kitang pinapakilig. Masanay ka na, Mami, kasi araw-araw yan. Natatawang napairap siya. Hindi na itinanggi ang sinabi nito dahil totoo namang kinikilig siya. Kasama ko mga bata sa pagsundo sa'yo mamaya, okay? Anito pagdating nila sa tapat ng gusaling pinagtatrabahuhan. Nagyayang magsine ang mga anak dahil showing ang paborito ng mga itong palabas. Okay, sige. Mag-ingat ka pa uwi. Makakaasa ka, Mrs. Anong Mrs.? Kumindat to. Nagpa-practice lang po. Bagay naman, di ba? Bagay kang maging Mrs. ko. Natawa na lang siya bago bumaba sa sasakyan nito.
Malaki ang ngiti niya pagdating sa opisina. Subalit bahagyang napawi yon nang matanaw si Alex sa cubicle niya. Hi, Athena. Lumunok siya. Alex, pwede ba tayong mag-usap? What is it, Athena? Tungkol ba to sa utang mong date sa akin? I'm sorry. I don't think mapagbibigyan pa kita. Bakit, Athena? Dahil ba sa tatay ng mga anak mo? Tipid ang ngiting tumango siya. I'm sorry kung napaasa kita, Alex. Hinayaan kitang manligaw sa akin dahil akala ko magagawa kong papasukin ka sa puso ko. Pero hindi ko inaasahan na magkikita kami ng ama ng mga anak ko. Hindi ko inasahan na mahal niya ako at mamahalin ko rin siya pabalik. I'm sorry, Alex. Tila dumilim ang mukha nito kasabay ng pagkuyom ng kamao. Subalit sa huli ay ngumiti ito sa kanya. It's okay, Athena. Masakit lang dahil ang tagal ko nanligaw sa'yo. Akala ko may pag-asa ako pero wala pala. Pero naiintindihan ko. Mahirap ding ipilit ang hindi pwede. Salamat, Alex. Tipid itong tumango bago siya nilagpasan. Tila nabunutan naman siya ng tinik dahil mukhang maayos na tinanggap ni Alex ang desisyon niya. Pagdating ng 5:00, pagbaba niya sa lobby ay naabutan niyang naghihintay sa kanya ang mag-aama. Sabay-sabay na lumapit sa kanya ang triplets. Kasunod si Jude na may hawak na bouquet ng bulaklak. Para sa'yo, Mommy. Masuyong wika ni Jude at inabot sa kanya ang bulaklak. Otomatikong nag-init ang mukha niya. Thank you. Yee, si Mommy kilig! Sabay-sabay na wika ng triplets na ikinangisi ni Jude. Lalong namula ang mukha niya. Kung ano-anong tinuturo mo sa mga anak natin, kastigo niya kay Jude. Aba, hindi ako nagturo niyan, sweetheart. Si Linda. Nakangising wika ni Jude. Napailing na lang siya. Tara na nga. Come on mga anak, tayo na bago pa kiligin ng todo si Mommy. Ani Jude sa mga anak. Pambiro niyang inirapan ng binata na ikinangiti lang nito lalo. Pagdating sa mall, kumain muna silang 5 bago nagpa siyang manood ng sine. Mommy, we're big boys na po kaya kayo na ni Daddy ang tabi. Wika ni Apollo. Ayaw niyong katabi si Mommy? Nakalabing tanong niya sa mga anak. Gusto po, pero gusto namin kayo ni Daddy ang tabi. Sagot ni Atlas. Narinig mo mga anak natin? Botong-boto sila sa akin para sa'yo. Nakangiting wika ni Jude na nagpangiti pa rin sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng sinihan, sila ang magkatabi ni Jude, habang sa kaliwa niya ay magkakatabi ang mga anak. Nilalamig ka, Mommy? Tanong ni Jude sa gitna ng palabas. Hindi. Ako nilalamig. Pahawak ng kamay ah. Malambing na wika nito. Bago pa siya makasagot ay hinawakan na nito ang kamay niya at pinagsalikop ang mga daliri nila. Nag-init ang mukha niya sa ginawa nito. You're blushing. Bulong ni Jude malapit sa tenga niya. Paano mo nakita ang dilim? I just know, sweetheart. Nakangising nag-angat to ng kilay. Meron na tayong triplets pero nagbablush ka pa rin sa simpleng holding hands. Inirapan niya ito. Nakakainis ka. Mahina itong humalakhak. It's okay, baby. Gustong-gusto ko nga nagbablush ka. Lalo kang gumaganda. Lalo ako nai-inlove sa'yo. Talaga lang Totoo, Athena. 7 years ago, you're already very pretty. Lalo ka pang gumanda nang maging mommy ka. At lalo kang gumaganda kapag ganyang namumula ka. Sige na nga. Napahinto siya nang marinig nila ang saway ng mga anak. Mommy, Daddy, stop talking and let's watch. Wika ng isa sa triplets. Nagangat siya ng kilay kay Jude. Mamaya mo na ako landiin, nagre-reklamong mga anak mo. Pilyong umiti lang si Jude. Tahimik na pinataka nito ng halik ang kamay niyang hawak nito. Hindi mapuknat ang ngiti ni Athena ng gabing yon. Sigurado siyang mahal niya si Jude at ayaw na niyang patagalin pa. Bago matapos ang linggong yon ay sasabihin na niya sa binata ang nararamdaman. Kinabukasan, tulad ng mga nakaraang araw, si Jude muli ang naghatid sa kanila ng mga anak sa eskwela at trabaho. Sunduin ka ulit namin ng mga bata. Sa labas tayo mag-dinner mamaya. Ani Jude. Okay, mag-ingat ka. Nakangiting sagot niya. Yes po, future Mrs. Tinawanan niya ang sinabi ni Jude. Pagpasok sa trabaho ay hindi mapuknat ang ngiti niya. Napawi lang yon nang mabalitaang nag-resign si Alex sa trabaho. Bakit bigla siyang nag-resign? Tanong niya kay Gina. Ewan, siguro masyadong dinamdam ang pambabasted mo.
Sagot nito. Nakadama siya ng guilt sa biglaang pagre-resign ni Alex. Pagdating ng lunch break, sa halip na bumaba para kumain ay tinawagan niya si Janice. Nagigilty ako sa pangre-reject ko kay Alex, Janice. Anya sa kaibigan. Wala kang dapat ikagilty, Athena. Mabuti nga naging honest ka agad sa tao. At saka, hindi mo naman kasalanan na nanligaw siya sa'yo. Siya yung makulit na nanligaw kahit na sinabi mo na priority mo ang mga anak mo, di ba? Hindi mo kasalanan na umasa siya. Sa pag-ibig, may nananalo talaga at natatalo. Sumugal siya sa'yo at natalo siya. If he's a real man, he will accept defeat gracefully. Salamat, Janice. Natawa ito sa kabilang linya. Siyempre, ako pa ba? Basta ako ang maid of honor sa kasal niyo ni Doc Judah. Napangiti siya. Janice, wala pa nga. Sus, doon na rin ang punta nun. Mukhang nagmamadali yung daddy ng mga anak mo eh. Kapag sinagot mo, baka mag-propose na yan sa'yo. Napangiti siya nang maalala kung paano siya nito tinawag na Mrs. kanina. Pagkatapos magpaalam sa kaibigan ay lumabas siya para mag-lunch. Nag-aabang siya sa elevator ng magigingang cellphone. Linda, bakit napatawag ka? Tanong niya sa yaya ng mga anak na siyang tumawag sa kanya. Ate, si Doc isinugod po sa ospital. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Ano? Anong nangyari? Nasagasaan po si Doc, ate. Si Apollo dapat ang masasagasaan pero iniligtas niya ang anak niyo. Don't you worry, ate. May malay naman si Doc nung isinakay siya sa ambulansya. Sa kabila ng sinabi nitong may malay si Jude, hindi napawi ang pag-aalala niya. Ang mga anak namin, kamusta? Don't worry, ate. Okay din ang mga bata. Gusto nilang sumama sa ambulance kaya umiiyak sila. Tatawagan ko si Mang Koloy para sunduin kami. Sige, Linda. Kakausapin ko mga bata. Wika niya sa kausap. Pagkatapos niya sabihin yon ay narinig niya ang boses ng mga anak. Mga anak, Mommy's here. Ayos lang ba kayo? Sa kabila ng nararamdaman ay pilit niyang pinatatag ang tinig para sa mga anak. Mommy, we're okay. But Daddy, he's not. He's in the hospital. Umiiyak na wika ni Atlas. Mga anak, listen. Daddy will be fine, okay? Remember, he's strong, right? For now, be with Yaya Linda, okay? Mommy will check on Daddy first. Okay po, Mommy. Stop crying na, okay? Ayaw ni Daddy na umiiyak kayo. We will wait for you, Mommy. Please make sure that Daddy will be okay. Pagkatapos niyang ibilin ang mga anak kay Linda ay dumiretso siya sa ospital. Naabutan niya na nasa emergency room si Jude at kasalukuyang ginagamot doon. Iha, Jude will be okay. Wika sa kanya ng ama nang lapitan siya nito. Sa ospital kung saan nagtatrabaho ang ama, dinala ang binata. Sabi ni Linda, si Apollo ang masasagasaan pero iniligtas niya ang anak namin pa. Umiiyak na wika niya sa ama. A father will do anything for his family, anak. Sagot ng ama. Mahal na mahal niya ang mga anak namin pa. Sang-ayon niya sa ama. Pati ikaw, Iha. Hindi lang ang mga anak niyo. Pagtatama ng Ginoo. Sa kabila ng mga luha ay napangiti siya sa ama. Isang oras ang nakalipas, lumabas ang doktor at inanunsyo na inilipat na si Jude sa private room. Agad niyang pinuntahan ng binata. Athena, ang mga anak natin, kumusta sila? Tanong ni Jude. They're fine. Nasa bahay na sila. Muling bumagsak ang mga luha niya habang pinagmamasdan ng ayos nito. May benda ang dibdib nito at puno ng gasgas ang gwapong muka. Ikaw ang nandito sa ospital pero una mo pang kinamusta ang mga anak natin? Ngumiti ito. I'm fine. Only suffered minor cuts and fractured ribs. At nagawa mo pang ngumiti. Gamit ang isang kamay ay inabot nito ang muka. I'm fine. Huwag ka nang umiyak. Ayokong isipin ng mga anak natin na pinapaiyak kita. Ang sabi ni Linda, si Apollo ang dapat na masasagasaan. Thank you for saving our son, Jude. Binalot niya ng 2 palad ang kamay nitong nasa pisngi niya. You don't have to thank me, Athena. Lahat gagawin ko para sa anak natin. Hindi ako magdadalawang isip na isakripisyo ang buhay ko para sa mga anak natin. Mahal na mahal ko sila. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, Jude. You love me? Magkahalong pagkabigla at pagkamanghang tanong nito. Masuyo siyang tumango. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala nang malaman ko nangyari. Akala ko mawawala ka na sa akin, sa amin ng mga anak natin. Mahal kita, Jude.
7 years ago, nung una tayong nagkakilala, attracted na ako sa'yo. Hindi ako nagsisisi noon na sa'yo ko ibinigay ang sarili ko. Na magkita ulit tayo pagkatapos ng 7 taon, nakuha mo agad ang puso ko. Lalo pang nahulog ang loob ko sa'yo nang makita ko kung gaano kakabuting ama sa mga anak natin. Mahal kita, Jude. Mahal na mahal. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Thank you for saving our son. Thank you for being safe. I love you, Athena. Masuyo yung sagot nito. I love you too, Jude. Ngumiti ito. Kung ganun, sinasagot mo na ako? Boyfriend mo na ako? Hindi. Ngumuso ito. Mahal kita, mahal mo ko. Pero ayaw mo pa akong sagutin? Ayaw ka ng boyfriend lang. Gusto ko magpakasal na tayo. Gusto ko maging asawa na kita. Ikaw pa lang advance sa ating dalawang misis eh. Dinala nito ang kamay niya sa labi nito. Will you marry me, Athena? Will you say yes to me? Kahit wala akong singsing na dala? Kahit na nandito tayo sa ospital? Oo, magpapakasal ako sa'yo. Kahit saan, kahit kailan. Puno ng kislap ang mga matang pinaulanan nito nang halik ang kamay niya. Thank you, sweetheart. I love you so much. I love you too, Jude. Naging pilyo ang ngiti nito. Ngayong magiging asawa na kita, baka pwede ng labi mo ang halikan ko. Miss na miss ko na mga labi mo, Athena. Akala ko hanggang sa panaginip ko na lang matitikman ulit ang mga halik mo. May bali ka, hindi ka pwedeng masyadong gumalaw. Umangat baba ang kilay nito. Labi ko lang naman ang gagalaw. Ngumuso siya bago lumapit kay Jude upang pagbigyan to. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan nila. Isang oras ang nakalipas, dumating ang mga anak nila. Napalitan ng pag-aalala ng mga ito ng ibalita nila na ikakasal na sila ni Jude. We're so happy, Mommy and Daddy! Wika ni Apollo. Can we do a group hug, Mommy, Daddy? Tanong ni Adonis. Hindi pa pwede mga anak, baka masaktan si Daddy. Kiss na lang muna, okay? Dahil sa sinabi niyang yon ay isa-isang hinalikan ng mga anak sa pisngi si Jude. Mommy, kiss Daddy too! Baling ni Atlas sa kanya. Narinig mo ang mga anak natin. Kiss mo daw ako. Pilyong baling ni Jude sa kanya. Natawa siya at sa harap ng mga anak ay hinalikan nga niya ang lalaking minamahal. Naputol ang pagsasaya nila nang dumating ang investigador. Ayon sa polis na kaharap nila ni Jude, pag-aari ng rental company ang sasakyang nakabangga kay Jude at isang Alex Montoya ang nakarehistrong umarkila niyon. May kilala po ba kayong Alex Montoya? Ayon sa CCTV footage, parang sinadya ng driver na banggain ang anak nyo. Anang polis na kausap nila ni Jude. Katrabaho ko po si Alex, pero nag-resign na siya kahapon lang. Hindi makapaniwalang sambit niya. May galit po ba sa inyo ang katrabaho niyong yun, ma'am? Inilahad niya sa polis na naging manliligaw niya ang binata. Akala ko maayos kami. Hindi ko inaasahan na magtatanim siya ng galit sa ginawa ko at dinamay pa niya ang pamilya ko. Hinawakan ni Jude ang kamay niya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng lalaking yun ang ginawa niya, Athena. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo ng mga anak ko. I will protect our family. Nang araw ding yon ay nahuli ng mga otoridad si Alex at naipakulong. Humingi ng tawad ang lalaki subalit hindi nila iniurong ang kaso. Dahil sa lalaki, muntik nang mawala ang buhay ng mga mahal niya. Kaya walang kapatawaran ng ginawa nito. Bago matapos ang linggong yon ay nakalabas na rin ng ospital si Jude. Sa unang araw ng paglabas nito sa ospital, formal na nag-propose sa kanya ang binata sa tulong ng kanilang mga anak. 2 buwan nang nakalipas, naganap ang kasal nila ni Jude. Dinaluhan yon ng mga importanteng tao sa buhay nila, kabilang na ang mga magulang ni Jude, na labis ang kasiyahan nang makilala ng mga ito ang mga apo. 1 taon nang lumipas mula nang maikasal sila, isinilang ni Athena ang sanggol na babae na siyang naging unang prinsesa ng kanilang pamilya. Nasundan pa yun ng 2 babaeng anak sa sumunod na mga taon. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawang Jude at Athena sa piling ng isa't isa at ng kanilang lumalaking pamilya. Sinong mag-aakala na ang isang gabing hindi nila nakalimutan ang magiging simula ng habang buhay na hindi nila pakakawalan. Minsan, isang gabi lang ang kailangan para simulan ng kwentong panghabang buhay. At sa bawat araw na kasama nila ang mga anak nilang minsang inilihim ng panahon, unti-unting napawi ang sakit ng kahapon.
napalitan ng yakap, halakhak at pagmamahal na walang kapalit. Hindi lahat ng nawala kailangang hanapin. Minsan, kusa silang bumabalik sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Sa mata ng iba, aksidente ang lahat. Pero para kina Jude at Athena, yun ay tadhana. Matagal nang isinulat. Matagal lang bago nabasa. Sabi nga, ang tunay na para sa'yo, kahit matagalan, babalik at babalik. Dala ang dahilan para wag mo na siyang pakawalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.